Na-disapprove ka na rin ba kay Pag-ibig? O di kaya naman na-reject ang application housing loan mo? But anyway, before we start, my name is Juby May Amparado. Marami na tayo natulungan makalipot sa kanilang pangarap na tahanan. Ano-ano nga ba ang dapat mo i-consider para maiwasan ang ganitong senaryo? Isa ka ba sa mga nagpaplanong mag-housing loan pero wala kang idea kung ano nga ba ang dapat mong gawin? I'll give you 3 tips para hindi ka ma-reject kay Pag-ibig Housing Loan. Number 1, dapat alam mo yung capacity to pay mo. Bakit nga ba kailangan dapat alamin natin kung may kakayanan ka nga ba talagang magbayad? Since ganito yan, 35% kasi ng monthly income mo is 35% dun, yun yung inaalat ni Pag-ibig na kita mo or kinukonsider niya since if ever kasi nag-housing loan ka na, babayaran kasi ni Pag-ibig ng full down payment yan, full payment yan sa developer na pag-housing loanan mo. Then syempre, bago ka i-allow ni Pag-ibig, kailangan alam niya na kaya mong bayaran yung isang bahay. If di mo naman kayang bayaran, dapat meron kang source of other income or kaya naman may co-borrower ka at katulong sa pagbabayad nito para payagan ka niya mag-housing loan. Number 2, wala ka dapat existing loan. Bakit importante na kung mag-loan ka is wala kang malaking existing loan? Ganito yan, since 6 million kasi yung ina-allow di Pag-ibig na pwede mong hiramin sa kanya kung mag-housing loan ka. Kung may nag-existing loan ka na, mababa lang 1 million to 2 million, pwede ka pang mag-loan. Pero kung ang loan mo is around 3 million na pataas, then ang ilo-loan mo ulit is another bahay na naman na 3 million, possible ma-disapprove ka na. Hindi ka ma-disapprove kung yung income mo lumaki na, nag-increase or meron kang pwedeng maging co-borrower. Pero kung mag-loan ka kasi, then ganun, same pa rin yung income mo, ganun pa rin. Then makikita na ni Pag-ibig na hindi mo na kayang magbayad since may iba na yung required income mo niyan. Mas malaki na. Then, possible talaga hindi ka basta-basta agad ma-approve niya. Ano? So, dapat kung maglo-loan ka is, kung existing loan mo 1 million, yung ilo-loan mo ngayon is 2 million at 3 million, pwede pa rin. Pero, so, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, maiiba na yung required income nyo if ever. And then, the last, dapat honest ka sa requirements. Kasi bakit? Once na daya ka falsification documents like COE, payslip, inedit mo, nilakayan mo income para mapag-housing loan ka. No, hindi ka makakalusot basta kay Pag-ibig ka mag-housing loan. Kasi si Pag-ibig very strict yan pagdating sa requirements mo. Ang gagawin yan para ma-sure bago ka niyan pautangin, pahiramin ni Pag-ibig, i-check talaga niyan yung credibility mo and then i-check niyan sa employer mo. Kaya nga hiningan ka ng COE, payslip, i-check niyan sa company mo, yung company profile mo, check niyan kung talagang dun ka nag-work, yun yung monthly income mo, then lahat, i-confirm yan. Kaya ever man, kung sa reservation pa lang, mapayagan ka. Pero pagdating na dun sa pinakang ibibigay na sa Pag-ibig, babayaran na niya. Hindi ka basta-basta ma-approve niyan. Pag nakitang yung requirements mo is inedit mo lang or peke. So yun lang. Sana, I hope may natutunan kayo sa video ko ito. So, goodbye!